Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Damban at Parokya ni Santo Padre Pio. Sa araw pong ito, atin pong ipinagdiriwang si Papa San Pio ika-10. At sa atin pong pagdulog sa banal na Eukaristiyang ito, tinatanong tayo ni Jesus, alin nga ba ang pinakamahalagang utos? Nawa, makita natin ang batas ng pagmamahal bilang ang pinakamahalagang utos na umiiral sa ating buhay. Na nawa, ito rin ang ating patunguhan at batas na sinusundan. Kaya taminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ng iyong karunungan at ng lakas na likas sa iyong mga sugo ang Papa na si San Pio upang kanyang patatagin ang pananampalatayang Katoliko at pagkaisahin ng tanan kay Kristo. Sa pagsunod sa itinuro niya at ipinakitang halimbawa, ipagkaloob mong makamta namin ng walang maliw na gantimpala sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nadama ko ang kapangyarihan ng Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ay dinala niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na yaong puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, "Tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito?" Sumagot ako, "Kayo po lamang ang nakakaalam, Panginoon." Sinabi niya sa akin, "Magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dingginin niyo ang salita ng Panginoon. Ito ang ipinasasabi niya, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala nilang ako ang Panginoon." Nagpahayag nga ako, tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman. Nabalot sila ng balat
ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinasasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay." Nagpahayag nga ako at pumasok sa kanila ang hininga. Nabuhay nga sila at nang magtayuan, sila'y ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming buto, wala na kaming pag-asa. Lubusan na kaming pinabayaan, kaya nga magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsasabi nito at aking gagawin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Ang mga naligtas, tinubos ng Diyos, bayaang magpuri, yamang nangagligtas sa tulong ng puon. Sa sariling bayan, sila ay tinipot pinagsama-sama, silangat kanluran, timog at hilaga ay doon kinuha. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Mayroong naglumagak sa ilang ng dako at doon nanahan, sapagkat sa lungsod ay wala ng lugar silang matirhan. Wala nang makain kaya't nangagutom, nauhaw na lubha, ang katawan nila ay naging lupaypay, labis na nanghina. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang sila'y magipit sa Panginoong Diyos, sila ay tumawag, at dininig naman sa gipit na lagay, sila'y iniligtas. Inialis sila sa lugar na iyon at pinatnubayan, tuwirang dinala sa payapang lungsod at doon tumahan. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Kaya dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat, dahil sa pag-ibig ay kahanga-hanga niyang pagliligtas. Yaong nauuhaw ay pinaiinom upang masiyahan. Ang nangagugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Magsitayo po lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Panginoon, ituro mo na yung landas ay sundin ko sa pagtaksa totoo. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan,
ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito, "Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan?" Sumagot si Jesus, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Sa atin pong ebanghelyo ngayon, may isang tao na bihasa sa mga batas at lumapit kay Jesus at nagtanong po ng ganito, "Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan?" Alam niyo po mga kapatid, nung panahon pong yun, bukod po sa 10 utos, napakadami pong utos o batas ang ginawa ng mga Hudyo. Napakadami po nito. Kahit po yung mga simpleng gawain ay nilagyan po nila ng mga alituntunin. Kaya marahil maaaring nagtataka ang taong ito at nagtatanong, alin ba ang pinakamahalaga sa mga ito? At napakasimple lamang po ng sagot ng ating Panginoon. Narinig natin, sinabi niya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. At idinugtong pa niya, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Mga kapatid, hindi pinaghiwalay ni Jesus ang pagmamahal ng Diyos at pagmamahal sa kapwa. Magkasama po ang dalawang ito. Sapagkat paano natin masasabi na mahal natin ang Diyos na hindi natin nakikita, ngunit hindi naman natin kayang mahalin ang ating kapwa na araw-araw nating nakikita at nakakasama. Kaya po magandang pagnilayan po natin ngayon mga kapatid, ano kaya ang nagiging epekto ng ating pananampalataya sa paraan ng pakikitungo natin sa ating kapwa? Sapagkat posible at maaaring marunong tayong magdasal, pero mainitin naman ang ating ulo. Posibleng lagi tayong nagsisimba, pero hirap tayo na magpatawad. At maaari din naman na marami tayong alam tungkol sa Diyos, pero patuloy naman tayo na nagtatanim ng sama ng loob sa ating kapwa. Mga kapatid, ang ating pong pananampalataya ay hindi lamang po para marinig sa loob ng simbahan. Dapat ito'y nararanasan natin o maranasan ng mga tao na nakakasalamuhan natin. Maaari na hindi naman nila alam kung gaano tayo katagal nagdarasal o nagsisimba. O hindi nila alam ang ating mga debosyon na ating ginagawa. Pero alam nila kung paano natin sila tratratuhin. Pero hindi naman po ibig sabihin ito na ang pagmamahal ay pagsang-ayon sa lahat. Dahil maaari naman po tayong magsabi ng totoo nang hindi nananakit o nakakasakit. Pwede natin silang itama nang hindi natin sila ipinapahiya. At tayo'y maaaring sumang-ayon nang hindi natin minamaliit ang ating kapwa. Sa panahon po natin ngayon, napakadaling magsalita, napakadaling humusga. Isang komento lamang sa social media, isang post, isang opinion o share lamang, hindi natin alam, nakakasakit na pala tayo ng ating kapwa. Ngunit sa gitna po ng lahat ng ito mga kapatid, ipinapaalala sa atin ni Jesus,
na wag nating kalimutan ang mga tao sa ating paligid. Mga kapatid, baka hindi natin kailangan ng malalaking bagay upang maipakita natin ang pagmamahal natin sa Diyos. Baka ngayong araw na ito, may isang taong kailangan lang natin na kausapin. Kailangan lang nating makinig. Kailangan lang natin siyang pakinggan o patawarin o unawain. Dahil minsan, ang pinakamagandang paraan ng pagsasabing, mahal ko ang Diyos, ay hindi ang maraming salita. Ito'y ang simpleng paggawa ng mabuti sa taong inilagay ng Diyos sa ating harapan. Sa huli po, maaaring hindi maalala ng mga tao ang lahat ng sinabi natin tungkol sa Diyos. Maaaring itong aking pagpapaalala o itong aming ipinapahayag dito ay hindi nyo maaalala. Ngunit maaalala nila kung paano natin sila tinatrato, kung paano tayo nakinig sa kanila, kung paano natin sila inunawa at pinatawad, at kung tayo ba'y naging mabuti sa kanila. At sa tulong po ni Papa San Pio X, naway maunawaan nating lubusan ang sinabi ng ating Panginoong Hesus, na ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa ay iisa ang puso, sapagkat kapag ang salita ng Diyos ay tunay na nananahan sa ating mga puso, hindi lamang ito naririnig sa ating mga salita. Dapat ito ay nakikita at ating isinasabuhay. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong pagpapaunlak na tanggapin ang aming paghahain, loobin mong kaming nagdiriwang ng may pagtalima sa tagubilin ni Papa San Pio, ay taimtim na makaganap at makapakinabang ng wagas sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Papa San Pio X ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan.
hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Gilbert naming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makakasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal tulad ni San Papa Pio ika-10, gayon din ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Pagpapatawad namin sa nagkakamali.
Manalangin kami adiya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagunita namin kay Papa San Pio, kaming nagsalo-salo sa banal na hapag ay magkaroon nawa ng pananampalatayang matatag at pagkakaisa sa pag-ibig mong matapat sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin at pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po'y binibiling kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng ulibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maginda ng ating Healing Bundle
sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ng lahat ng mga nagnanais maging kasapi ng Konpradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, malugod po namin kayong inaanyayahan na maging kabahagi ng ating mga paghahanda sa nalalapit na opisyal na deklarasyon ng ating dambana bilang International Shrine sa pamamagitan ng inyong suporta sa ating mga gawain. Ang ating mga tagapaglingkod ay namamahagi ng mga sobre para sa mga nagnanais magbigay ng kanilang tulong at handog. Kung nais naman po ninyo magbahagi ng personal na donasyon o anumang uri ng suporta, maaari po kayong makipag-ugnayan sa ating opisina. Maraming salamat po sa inyong bukas palad na pakikiisa, panalangin at patuloy na pagmamahal sa ating dambana. Naway pagpalain kayo ng poong may kapal sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ikalima, sa darating na August 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ika-9 ng umaga at ika-6 ng gabi. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito mula ika-8 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program at dental services. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makapag-ugnayan sa ating opisina. Maraming salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-8 ng umaga. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, miracle robs at healing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayong lagi ng makapangyarihan at nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ayun at ipahayag, kanyang pagkaling at kapag, isa po ay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Magandang umaga po, paanyaya sa panalangin. Tayo po lahat ay tatayo, gawin ang tanda ng krus sa mga labi.
Panginoong, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina't purihin ng Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Halina at purihin ng Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating Tayo kasiyahan. lumapit sa ating Panginoon sa aawitan, ating papurihan na batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa Kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina at purihin ng Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Sapagat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa Kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay Kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na Kanyang nilalang. Halina at purihin ng Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Tayo lumapit sa Kanya ay sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon, sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo'y kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina at purihin ng Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Ang Kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, na nasa Meriba sa ilang ng masa, ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina at purihin ng Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. 40 taon sa inyo ninuno ako'y nagdamdam, ang aking sinabi sila'y suwail walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko ako sumupandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina at purihin ng Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina at purihin ng Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Tayo pong lahat po sa panalangin ng awit. O Diyos ng mga bansa at nagbigay ng buhay, lahat ng kabutihan, Ikaw ang pinagmulan. Ang pag-ibig mong wagas ay nababanaagan, alitan sa bayan mo sa iyong loob ay laban. Umaasa po kami na iyong patatawarin, dahil muling pinako ang Kristong mawain. Talos namin kulang pa ang pagsisikap na tukdin, na mahalin ang kapwa at sariling limutin. Turuan mo po kami na kapwa'y paglingkuran, ang tumulong ng tapat ng walang hinihintay. Pag-isahin mo kami sa isang kapatiran na walang kanya-kanya dahil sa angkan lamang. Ang puso ko'y linisin, O Diyos, at ang diwa ko'y panibaguhin. Tayo po ay magsiupo. Ako'y kaawaan, O mahal kong Diyos, at sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal, makasalanan ng ako'y isilang. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Sa galak at tuwa ako'y ay puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawa'y masamay pawiin. Isang pusong tapat sa akin likain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot na iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawing mong tapat, kung magkagayon na aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita, at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo na nais ang mga panghandog, sa tayong sinunog di ka nalulugod.
Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabad pusong mapagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon, yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na haing, dala sa dambana, turong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang puso ko'y linisin, O Diyos, at ang diwa ko'y panibaguhin. Magalak ka, Jerusalem, sapagkat sa pamagitan mo'y titipunin ang lahat ng tao sa harap ng Panginoon. Baya ang ihayag na lahat ng ang kadakilaan niya at doon sa Jerusalem siya ay papurihan. Ikaw, Jerusalem, lungsod na banal ng Diyos, parurusahan ka niya dahil sa kasalanan ng mamamayan mo. Ngunit mahahabag siya sa mga gumagawa ng tapat. Kaya't magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat siya ay mabuti. Purihin ang haring walang hanggan. Muling matatayo ang iyong templo at maghahari ang galak sa kanyang bayan. Magniningning ang sinag mo sa buong daigdig. Buhat sa malayo, maraming bansa ay lalapit sa iyo. Jerusalem, ang iyong ilaw ay magliliwanag sa buong daigdig. Kaya't lalapit ang mga tao at pararangalan ang Panginoong ating Diyos. May taglay silang mga kaloob sa hari ng kalangitan. Sa mga lansangan, maraming lahi ang aawit at magpupuri. Sa habang panahon, ang iyong pangalan ay mananatili. Magalak ka, Jerusalem, dahil sa mga taong matuwid. Mula sa tapunan, sila'y titipuning muli para purihin ng Panginoon, ang Diyos na walang hanggan. Ang mga anak mo sa iyo umiibig, dapat na magalak. Magalak na sila sa iyong pag-unlad. Magalak din silang sa katayuan mo'y pawang nalulumbay. Silang nalulungkot sa iyong tinamong mga kahirapan. Ang kagalakan mo'y magdudulot sa kanila ng tuwang walang katapusan. Aking pupurihin ang Panginoon, ang dakilang hari. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Magalak ka, Jerusalem, sapagkat sa pamamagitan mo'y titipunin ang lahat ng tao sa harap ng Panginoon. Kayong mga taga-Siyon, purihin ang inyong Diyos na nagsugo ng kanyang salita upang panibaguhin ng daigdig. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon, purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat, ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo, bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi nagluluwat. Singkapal ng damit tupa, yaong yelong pumapatak, para itong alikabok na sa lupa'y lumalagpak. Mga yelong buong buo, sinlaki ng munting bato, lumalagpak na ang lamig, di matiis kahit sino. Ang yelo natutunaw sa isa lang niyang utos, umiihip yung hangit, ang tubig ay umaagos. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong mga taga-Siyon, purihin ang inyong Diyos na nagsugo ng kanyang salita upang panibaguhin ang daigdig. Tayo po'y maupo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Alam naming ang tao'y pinawawalang sala dahil sa pananalig kay Jesucristo at hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan. Nananalig din kami kay Kristo Jesus upang pawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Sapagkat ang tao'y di mapapawalang sala sa pamamagitan ng pagtalima sa kautusan. Ako'y namatay na sa kautusan.
sa pamamagitan na rin ng kautusan upang mabuhay para sa Diyos. Namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. At kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gumawa sa akin ng Panginoong kataas-taasan ng mga dakilang bagay. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Gumawa sa akin ng Panginoong kataas-taasan ng mga dakilang bagay. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Ipadala nawa niya ang Kanyang lakas upang kong iligtas. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Gumawa sa akin ang Panginoong kataas-taasan ng mga dakilang bagay. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Tayo pong lahat ay tumayo. Sapagkat lubang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. Tayo gagawa ng tanda ng krus at sabay-sabay po tayo sa panalangin. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas na tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya ang kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagkalubang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. Nagtitiwala tayo sa kalinga ng Diyos sa bawat taong kanyang nilalang at tinubos sa pamamagitan ng kanyang anak, muli tayong manawagan sa kanya. Bigyang kaganapan ang mabubuting gawain na sa amin iyong sinimulan, Panginoon. O Diyos na mawain, gabayan kami tungo sa pag-unlad sa buhay espiritual, punuin ang aming isipan ng katotohanan, katarungan at pagmamahal. Bigyang kaganapan ang mabubuting gawain na sa amin iyong sinimulan, Panginoon. Alang-alang sa iyong ngalan, huwag mo kaming pabayaan at huwag pawalang bisa ang iyong tipan. Bigyang kaganapan ang mabubuting gawain na sa amin iyong sinimulan, Panginoon. Tanggapin mo ang aming pusong nagsisisi at mapagkumbaba at di mapapahiyaan sa iyo'y nagtitiwala. Bigyang kaganapan ang mabubuting gawain na sa amin iyong sinimulan, Panginoon. Hinirang mo kami bilang tagapagpahayag ni Kristo. Tulungan mo kaming maipahayag ang kadakilaan mo. Bigyang kaganapan ang mabubuting gawain na sa amin iyong sinimulan, Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya, para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arcibispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga badal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa may kahilingan at sa mga may sakit,
para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Bigyang kaganapan ang mabubuting gawain na sa amin iyong sinimulan, Panginoon. Ati pong dasalin ng Ama namin. Ama Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ng iyong karunungan at ang lakas na likas sa iyong mga sugo, ang Papa na si San Pio, upang kanyang patatagin ang pananampalatayang Katoliko at pagkaisahin ang tanang kay Kristo. Sa pagsunod sa itinuro niya at ipinakitang halimbawa, ipagkaloob mo makamtan namin ang walang maliw na gantimpala sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalaan nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.